Ako, it is with the greatest honor ko i-present si Rambo, Colonel Montano Almodovar, the commander ng 3rd Scout Ranger Battalion sa Marawi, na the best. He has performed excellently throughout his years, pero ito yung napakatindi niyang nagawa na matindi, brother. Go ahead. Anyway, siya, no? Parang wala na akong masabi doon sa comment mo. But anyway, so actually, during the Marawi siege, I was the of course, I was the battalion commander of 3rd SRB. So, from Basilan, we were redeployed to Marawi to support yung operations done against the ISIS in 2017. So, actually, I thought hindi na kami dadalhin doon, sir, sa Marawi. Because nung tinawagan ako ni Mes Mingcom ni General Galvez, so, ang sabi niya sa akin na I asked him kung sir, susunod ba kami sa Marawi because almost all the battalions, Ranger battalions from Sulu and from other areas in Mindanao, we're already in Marawi. Ako na lang yung naiwan dun sa Basilan. So sabi niya, diyan ka lang. Hindi natin pwedeng iwan yung Basilan, sabi niya. So anyway, okay lang. Nung pumutok yung Marawi, that was May 23, I think. But after less than 5 days, so he called me again and told me to prepare the battalion dahil susunod kami sa Marawi. That was June. After more than a week na pala yun. Doon na kami sumunod eh. So, yun. So, pero before Marawi, sir, I was the course director I was the commandant of the SRS in 2017 eh. So, during May and April, I led the test mission of SR Class 199. Yung kay Sulu. And actually, dinala ko initially sa sa Butig. Kasi nandun yung gera nun eh. So, nandun na yung sila Isnilon, tsaka yung mga Maute. Nandun na nun? Sa Butig, sir. So, but, nung pagdating namin doon, suddenly, biglang nawala sila doon. And sabi nga nila, umalis na. So, but, kinuwento ko lang to, yung prelude to Marawi to, nakita ko, that was my first time to be in Marawi and to operate on that area. So, ang brigade commander doon, naalala ko was then General Fortes. Yung si Sir. So, nung nandun kami, sabi niya, nandyan yung Ranger, kasi sa bundok, sir, Butig eh. But eventually, wala na talaga. Nung dinala ko yung test mission doon, 2 weeks kami paikot-ikot na sa Butig, so wala na. So, ngayon, there was a time na napunta ko ng Marawi, sir. Siyempre, mag-coordinate sa brigade. And then, during that time, nalala ko, yung intel officer na assign sa Marawi, taga-Mig yun eh. Siya yung nag-briefing sa amin nung pagdating. Sir, baka nandito pa, ito yung mga target na pwedeng, na possibly na nandyan pa sila. So, kasi may report pa na wounded chest nila na nandun pa raw, baka nagpapagaling. And then, pagpasok namin, nag-briefing siya tonight. Pasok kami the following, morning. The following day, sir, may PNM siya sa Marawi, nakatay siya doon, intel officer na yon. And then, may mga report na rin na may mga terrorist na rin sa Marawi during that time. That was as early as February and March of 2017. So, may mga indicators na rin doon na sabi ng intel na, yun nga, nandun na may mga grupo na sa Marawi. But anyway, si Brigade Commander, ang operation niya doon pa rin sa Butig eh. And then, it turned out talaga isang buwan, wala kaming nahagip doon, sir. But during that time, pag napunta ka sa Marawi, iba rin talaga yung pakiramdam mo sa Marawi eh. Pag tingnan ka ng tao doon, lalo pag naka-marked vehicle ka, parang kakain ka talaga. Na-experience ko yan kasi depende lang, kaya man, sir, ang paggamit sa akin ng brigade pagka nung pumunta ako doon, naka-uniform. So, talagang very, during that time, so before,
May or yun nga, April or March, pag dumaan ka doon sa bayan ng Marawi City, yung mga tao doon, iba tingin sa'yo. Talaga para kang yung napapanood mo, sir, sa yung mga movie na mga, yung mga Mogadishu, mga ganyan. Pag dumadaan yung mga American soldiers, grabe yung parang gano'n yung pakiramdam mo that time. So, ako parang nararamdam mo there's something in Marawi na, although wala naman siyang gera pa, but iba yung pakiramdam talaga. So, but after that, punta naman kami ng Sulu, doon naman kami naka-score. But after kong mag-SRS, April, nag-assume na ako ng early April, nag-assume na ako ng Batcom. So, yun na, tuloy na. After ng isang buwan lang, pumutok na yung Marawi. So, yun na. So, it turned out na talagang, totoo din talaga yung mga report ng Intel na something is happening inside Marawi na nagdadahan-dahan na yung mga mga ISIS doon. So, but anyway, so sabi nga nila, meron kung ano man yung doon, mga miscalculation sa Marawi, it's maybe, hindi natin alam kasi it's a commander's decision no? So, kaya nung nag-strike yung doon, pumutok yung Marawi, actually, sa loob na talaga mismo, and ang report pa rin is parang konti lang yung yung target nila doon Parang kaya nga ang ginamit lang doon ilang ako pula pa LRC at saka Ranger Company sir Kala nila yun lang. And kaya na-surprise na na-overwhelm yung mga operator doon. Ang dami, ang kapal pala. Libo na pala nandun sa Marawi. So it started yung kanda, tinarget nila si Isnilon doon sa isang bahay. Kala nila, konti lang, kaya. But it turned out, ang dami na pala. So that started yung Marawi. So yung batalyon ko, nung sumunod kami doon, that was June, nung sinabihan kami. Nung dinala ko yung batalyon doon, pagdating ko doon sa TCP sa Ranao, ando na sila Westmincom, ando na sila Com1, sila Sir Rolly Bautista, Charlie, tsaka yung mga ibang doon, Westmincom officers. So, ang nakita ko yung layout of the Sister Tech, siya yung G3 nun, tsaka si Alvin yung yung S2 ng Westmincom, Sister Tech yung G3 ng First ID, nung binibriefing niya ako doon. So, actually, initially, ang ginawa kasi doon, nung hindi kaya, so, kinordon lang muna yung Marawi. Ang first ko nila doon, intent is to cordon, secure muna, wala makalabas, then wala rin makapasok. So, kaya lang, yun nga, it requires a lot of units para ma-sealed off yung buong main battle area doon, yung buong Marawi area, Marawi City. So, kaya kami, pagdating namin doon, may gap between Pershing SRB, PIP-IB, so may gap, tapos Port SRB sir So, may gap between PIP-IB tsaka Port SRB, laki ng gap nun. Kasi, tapos Marines na yung kasunod ng doon ng Port SRB sir So, ang gap doon, ang gap ng PIP-IB doon is mula doon sa yung bahay na green, sir. So, ang ino-occupy na doon, yung kabilang bahay sa kabilang kalsada, yung sa bahay ata ng mga adjong yun, sir. Adjong Lukman. Opo, sir. Yung sa taas. Yung sa taas, sir. Yung green na building, tapos sa kabila niya, may malaking bahay doon. So, andun tapos, after that, yung open na yon, yung area na yon hanggang ang Port SRB, nandun lang sila, malapit lang sila dun sa ilog ng sir. So, malaki ang gap noon. So, doon ako, yun ang ipipilin ko na gap ng pagpasok ko. Sabi, kailangan natin yan. So, sabi ko, nung pagdating ko doon, okay, napasok ako doon, sir. So, yan, katabi ko doon si Manny, tapos PIP, first, second SRB, tapos PIP-IB. Sa taas ako na. So, under kami lahat kay Task Group Panther kay Sir Page. Kararating lang din nila. Actually, wala pa sila Sir Page nun, sir So, kumbaga, binalot lang muna, parating pa lang din sila. So, anyway, so pagdating ko doon, so nakita ko kagad, usap kami nila Manny, nila Juan. So, ngayon, pinapakuha sa akin, sabi ko, hindi ko naman pwedeng kunin to kasi nakita ko yung gap, meron doon isang building sir So, sabi ko, kailangan natin munang excuse me.
kailangan nating ma-neutralize yung building na ano. Kasi yun ang, pag tiningnan mo yung Marawi, sir, yung daan na yun, di ba, yun yung galing ng papasok ng ano, sir, ng butig, yung may Petron, yung paglapas mo ng sa Petron. So, yun lang yung gateway para makapasok ka, sir, sa ano, di ba? Kung dito sa side na to, tsaka yung doon kesa, may malit, tsaka yung tatlong ilog doon sa ano, sa kabila. So, pero sa amin, ito yung magandang approach din yan pag nakuha mo yun. Yun ang gusto ng brigade na makuha namin. Kaya lang, yun nga, medyo advantage yan ko. Tapos, sabi ko, hindi namin muna lalatagan yan hanggat hindi ko na-neutralize itong building na green. Sabi ng ano nun, PIB ang area yon. Sabi ni PIB, sir, nahihirapan kami. So, nagpatulong sa amin. Sabi ko, sige, tulungan ko muna si PIB na i-clear muna namin yung complex na yun, sir. Yung mga building na matataas, yung green, tsaka yung hanggang doon sa may parang gym nila. Ayun, yan, sir, eh. So, sige. So, yun na. Pagdating namin doon, sir, ang tropa ko, I have with me yung mga company ko, 7, 8, tsaka 9. May SR class ka, di ba? Tapos, sa akin ibinigay yung dalawang SR class, si Raydel, at saka sa akin si Raydel, yung 200, yung 201, doon sa kabila, kay, si Del Rosario. So, sa akin, si Raydel yung sa akin, sir, yung isang class doon, saka Port SRB yata. Tapos, binigyan pa ako ng 14 sa akin yung binigay, sir, si Bricks. Tapos, meron pa akong SF, sir, yung CQC SF, binigay din sa akin yun. Sila Balakbak. So, meron na nga, mga 5. So, may 7 ka? 5? 5, sir, 5 yung nasa akin. Malaki din. Pero, yung gap ko kasi, malaki, sir, yung pinapako sa akin. So, anyway, sabi ko, sige. But, yun na nga. So, nung makita mo siya, nung unang, namin, nung ina-assess ko yung area, sabi ni, ang CEO ko, si Toto, sa 7. Ang 9 ko, si Jagger, wala pa pala, sir, naiwan pa yan. Ang nandun, si Bunso, yung 7, si Bongyad. Si Bon Bongyad. Tapos yung 9, wala pa, sir, hindi pa, sumunod pa lang si Jagger nun eh. Yung 2 pa lang pala. Tapos ang X3 ko nun, si Jun Balais. Ang EXO ko, si Belmore Manawis. EXO mo na rin. EXO ko si Belmore nun, sir. Tapos si Jun Balais yung X3 ko. Si Nico yung S2 ko. Tsaka si Castor. S2 drone operator. Siya din. Ang drone operator na tinrain ko dyan, si dating COH, yung Teniente, sir, si talagang wala siyang, kasi nasa batalyon, sabi ko, ito lang ang gawin mo, drone, mag-operate ng drone. Una si Nico, tapos yung isang Teniente. Pero ang hasa ng gusto doon, yung yung Teniente ko doon, si Cruiser, yung basketball player. Ayun silang pero si Nico kasi yung... ikaw talaga gumamit ka na talaga, sincerely gumamit ka ng drone doon. Ako, sir, pagdating ko doon, sabi ko, nung una, kailangan natin ng mortar. Alam mo, dala kong mortar doon, sir, 5. Ako lang yung batalyon na may 5 mortar doon, parang isang battery ang dala ko. 81 o 60? 81, sir, 81. Malupit. 81. Meron akong 2, magpahanap ako kay sir, texter, bigyan mo pa akong mortar, binigyan niya akong 2. Tapos nakahirap ako ng isa sa regiment. So, 5, sir, eh. Sa 5 yung parang meron akong sariling battery ko ng mortar pagpasok ko doon. Tapos nung sabi ko, sige to, ayan na yung natin. Yan na yung... Si Topars. Topo. Jomel Pareño. Topo. Opo, sir, Topo Pareño. Ikaw ang ikaw naman pinaka-senior eh. So, actually, si Raydel yung doon, pero estudyante yung dala niya. Sabi ko, sige to, kayo muna. So, itong objective natin, kailangan natin makuha muna to. So, ikaw ang main effort, itong natin. Meron tayong 2 bakal na, initially, ang bakal na binigay sa amin doon, yung lang sila, mabigat, yung wheel. Yung, bakal ito? Yung Philippine made, sir, yung Susubic made. Simba? Simba. Tsaka isang Scorpio. Ang problema nun, yung highway na yan, sir, sa kabila niya, maisan. Diba? Sementado yun eh. So, maisan niya, tapos may bahay, tapos yung mga armor, sabi niya, sir, we cannot, hindi namin pwedeng gamitin yung mga bakal dyan sa maisan kasi malambot, baka mabalaw, Okay. So, nasa kalsada lang, kasi yun, magawa.
And then, yung plano, sige, kunin natin, supported ng bakal, dito kayo dadaan sa may bahay ni Adjong muna, para malapit lang i-cross nyo habang nagsusupport by par yung bakal dito, at saka, so yung estudyante, dito sila papalo, may mga bahayan pa dun sila. So, kunin nila yon tapos habang kinukuha tong building. So, okay na. So, nung umaga sila, may video, nakita ko, naka-drone na kaagad yun, sir, eh. May dalaman din akong drone nun. Ang laking bagay pala yung drone sa'yo nun. Sir, nakita mo talaga yung drone, talagang ano. Kasi nung nasa Basilan pa lang ako, bumili ako ng sariling drone sa batalyon, tapos meron pa akong personal na drone, sir, eh. Ginagamit ko na yung sa Basilan, eh, yung mga DJI lang, sir, bago pa nag-issue yung army. So, naka-drone na yun siya, nakikita ko na yun nakwan. Umaga, talagang ano. Yung pala, talagang naka-prepare stronghold na ginawa kasi nila yung building na yun, yung Destroyer's building. Kaya, makita mo sir yung ano yun, may mga ano yan yung tires, parang tire shop yan sa baba. Commercial yung first floor niyan sir Yung rolled out na mga ano lang, na parang stainless. Yan, napuntahan ko. In Destroyer's building. Tapos, yung second floor niya, yung mga ginawa niya, ano yan, sir, pinortify nila, yung mga goma, binalot nila dyan, sir, hanggang doon sa third floor. Tapos, nagawa sila ng mga gunport talaga dyan, sir, na very commanding yung, ano na yun, yung building na yun, Dalawa yan, sir, di ba, magkatabi. Yung green, tapos yung sa kabila, yung parang puti. Yung likod niya. Dalawa. Bakit yung Destroyer's building, green ba yun? Yung green ang Destroyed building, sir. Kasi pagpunta ko, ano na siya, sunog Ngayon lang naman ako punta doon. Yun, sir. Tapos meron pa yung isang building dito sa kabila na kasing height niya rin. Kasing height. So, may open space. Sir. Parehas yun na-occupied nila. Very commanding man yun doon. Kita mo talaga yung ano mo doon talaga. Yung pala, naka-stronghold sila dyan. Meron kaming na-recover na talagang dami sila doon nakabutas. May video-video pa yan So, si Toto, sige, kuha siya Nakatatlong attempt si Toto. Nung unang attempt niya siya, namatayan kami ng isa kaagad. Si Bunso dito, yung supporting. Si Radel, na-wounded lang din dito. Kasi kahit yung mga bahay dun sa baba, may laman din, sir. So, hindi makuha. Atras talaga kami. Kita ko. Dami kong wounded, sir. Nasa 19 kaagad. Ganon? Unang bugso mo? Yung first round ko dun, sir, knock-out kami. Yung knock-out, groggy kami doon. Munting na kaming ma-knock-out doon. Grabe sa 19 agad. Yung kagad ng opening salvo namin doon, sir, parang ano nga sa akin yun It was parang, ano sa akin yun, eye-opener yun sa akin. Sabi ko, hindi pwede pala to. Malakas talaga. So, anyway, so prepared. Sabi ko, sige, regroup tayo, ganito, plano. So, second attempt, sir. Sige, Billy. Sila Kodyam, yan yung mga bata ni Toto doon sila Billy Kodyam. Sila ba, si Billy Kodyam? Platoon leader? Platoon leader ni Toto yan, sir. Siya yung main effort ko doon. So, sabi ko, sige, sasakay na ako naman. Bagbaga natin yung Meron akong sir. Tama-tama, nung pagdating ko doon, tawag ako kay nagtanong sila, Sir Charlie, anong kailangan mo dyan? Sabi ko, sir, hindi ko ito masuportan yung tropa ko kasi yung armor, ayaw nilang hindi na po pwede itong mga simba, palitan mo itong tangke ko, yung mga wheel, yung mga trucks, para pwede kong ipasok doon sa idikit doon sa mga maisan. Tama-tama, may dumating sir ng mga bagong kanyang armor. Yung UTS nila, yung Unmanned system. Apo sir na 25mm yun na double action. Bagong dating yun sir, ako ang unang gumamit nun. Sige, bigyan ko sa ito para mapasok mo yan. So, nung nakita ko, tinignan ko yung capability niya. Ang ganda So, it's very fun. Ang lakas sir Talagang butasin niya yung mga wall na makakapal. Tapos, sasabog, double action siya. Pag tumagos siya, sasabog siya sa loob. Ganun siya kaganda. Tapos, may snipe mo sir, yung magnification ng target mo dyan. Yung 300, kaya mong mag-headshot. Basta naka-crosshair siya, pumasok siya. Talagang subugang So, yun ang ginamit ko sir muna na para masuportahan yung tropa. Kasi I know na hindi nila kakayanin ng mano-mano dahil concrete So, but before that, pa pala kami siya, nag-FA50 muna kami. FA50. Nagamit mo na si FA50? Sir, yun ang unang FA50. Yung target ko doon yung yung green building, yun ang unang FA50. Si green building, si destroyer building. Kasi pero ang problema hindi na sa green. May video yan sir Pag i-search mo sa internet, yung nung binagsakan yan, nakita mo sa internet yan Siguro nag-leak na din
Pero ako, naka-drone pa rin ako doon. May mga drone din ako noon. Bumagsak siya in between, sir, ng dalawang building doon. Pero, may video doon na nagsasabi na yung may mga namatay sa kanila doon nung bumagsak yun sila doon sila sa likod, nagre-relax back. So, after nung F-50, pasok ulit kami, sir. Wala pa yung UTS noon. So, ganoon pa rin. Lakas pa rin ang resistance. Grabe yung sinunog nila ko. Tapos binato sila ng mga molotov lang sa baba. Hindi, pinademo namin sa mga tao mo eh. Yung action nyo doon. Hindi, nag-battlefield tour kami. Kaya, Pinagato nila ito. Oo, kinukwento, hinuhulugan ng ano. lang sila ng mga molotov siya, granada. Atras na naman. Nakuha na nila yung first floor siya. Pero atras na naman. Kaya hindi man sila makapasok. Nung dumating yung UTS, yun yung naging game changer namin doon. Talaga? Sige, ito na lang gamitin natin. Nung nakita kong malakas, ako na mismo ang umakay ng ano, sir. Alam nila, ako yung sumakay mismo ng tangke. Sabi ko, sige, akong sasakay dito. Ako ang didikit dyan sa inyo. So yun lang, sir. Nakita ko, sige, gabi man. So, kitang-kita mo yung kung saan nagpa-flash yung kuwan eh. Pagbira mo ng boom, sabog. Kita mo, bulabog, ang ingay doon. Tira na sila, ang ingay. Sige, dinurog lang namin ng dinurog, sir. Pinalusot lang ng pinalusot doon sa wall. Tapos yung mga 50, sige, bagbagan lang ng 50, butasin lang yung wall kung kayang butasin, tapos birahin ng sir, ng mga 203, tsaka RPG. So, yun lang. So, nung na-neutralize na yung sa taas, sir, so, hindi yun na, nakapasok na yung tropa, pero yung kwan mo dun, sir, makita mo talaga yung tao, kasi kung yung layo namin, halos mga 100, 200 lang, sir, mula doon sa building, yung sa kabila niya. So, makita mo talaga yung pag dumungaw yung tao at pumasok sa kwan, birahin ng sa gabi, sabog na, kita mo sumasabog yung ulo, sir. Ganon yung, ganda yung UTS na yun. So, kaya yung kalaban, talagang nung dumating yun, hindi nila kayang pag binira sila ng UTS, sir. So, kaya yung tropa, sige to, asal na kayo, habang binibira ko sa UTS. Pero sila, nag-aasal sila sa baba ako, sir. Para yung bira ko dito sa taas, para hindi sila Pero mabigat yung dalawang building na yun. Ako, sir. Magkatabi kasi. Saka meron pa sa baba yun, So, yun ang kinuha nila, kila Bunso. So, ganun din ang namin. Pinip-50 muna din yan bago namin in-assault Pero talagang room by room din yung clearing namin doon, sir Tapos pagdating doon sa yung destroyed building, tinakuha na nila, nakita nila may mga body count, may nakuha din may mga barrel doon, sir. Dami rin silang na-recover doon ang mga patay. Tapos yung nasunog na yun, sir sinunog na din yung baba. Pero yung meron pa pala siyang basement Makita mo siya, di ba? Ay, yung hindi ko napuntahan yung basement. Yung basement yun siya, yung pag ang harap niya, tapos baba ka doon sa likod, bahay nila yun doon sa parang mas malalim sa kalsada. Ay, oo, nakita ko. Di ba, sir? Tapos parang fifth floor yun. Gaano ka strategic? Kaya kahit na F-50, nandun sila sa ilalim, halos hindi sila pala nakukuha, nayayanig doon. Bingi-bingi lang. Pero safe pa sila kasi may mga basement So, kaya nung nakuha yun, sir, so yun So, sabi ko, ito na. Dire-diretso na kami doon, sir, nung nakuha na. Nakuha na namin kung paano masusuportahan ng tropa ng armor, ng mga armor. So, nagpadagdag pa uli ako ng mga tangkay, mga truck, sir, para talagang malawak yung makover namin. And, tapos yung isang initial objective namin, sir, nung nakuha na namin yung green, ang susunod doon, yung tower ng Globe. Parang na-post ko yata na inaano mo yon na pinasyutan ko ng yun, sir, pinasyutan ko ng mortar yan, 81, using yung drone adjustment. Sige, ikwento mo nga yung operation ng drone kasi ang dami na-fascinate ngayon sa Ukraine war because yung drone. Pero, sir, hindi ba kayo gumamit ng drone? O sige nga, sa atin, The sir, Great Rambo, ikwento mo nga paano mo ginamit yung drone. Sa atin, sir, dahil nga meron akong meron akong sariling alam ko yung drone ko, tsaka mortar, match yan siya, sir, doon. Kasi, yun yung FO mo. Hindi mo kailangan ng FO, kundi yung drone yung FO mo. Pero mag-modify ka ng adjustment, of course, hindi ka mag-add drop. Left, right ka lang, based kung saan tumatama yung bala mo.
No, so, para mas direct doon sa kwan. Tapos sila na lang nagko-convert doon sa FDC ko doon sa ano. So, kaya talagang yung tama, sir. Very accurate siya. Mapashutan mo talaga yung bahay kasi accurate yung adjustment mo sa ano, sir. Sa drone, eh. Kitang-kita mo kung gaano kalayo yung ano niya, eh. Yung impact niya sa target, eh. Talaga yung FO mo, drone pala. Drone, sir. Hindi ka yung, di ba tayo, usok tapos estimating mo sa target. Minsan, hindi mo pa makita kung saan yung impact niya. Marinig mo lang. Usok na lang makita mo. Yun sa drone, pag nakatutok siya, makikita mo talaga kung saan bahay. O, ilang ano na lang siya. Kung masushoot talaga siya doon. So, yun yung ano, sir. Yun yung unang naging gamit ko ng drone doon. Talaga nag-innovate ka talaga using... Opo, sir. So, nung unang objective namin doon, so drone, kita ko sabi ko, saan, sir, ayan o. So, ito yung ano, nakaano sila, ang itsura nila, kita mo sila, doon sila sa globe, walang bubong. Tapos, yung kasing tower na yon, overlooking mo yung approach doon sir, di ba? Pababa, galing sa gym, tsaka dito. So, nakahukay sila, may mga butas sila doon. So, hindi mo talaga, pag masumasuhin mo, ang ginawa, sige, yung simultaneous attack natin, plus yung UTS, sir. So talagang combine arms muna. Pag bira siya ng mortar muna, ikwan muna itong ano, yung tower. Nung na-shoot siya, talagang, alam mo ganung inashoot ng tropa, sir, yung mga nandun? Back yung ano, back yung katawan nila doon. Tapos, kaya hindi nahirapan yung ano, isang hapon lang namin inassault yun, sir. Gulat ngayon ko, nandun na kami sa taas, sir. Pero hindi ka naka-drone, hindi mo na-combine yung drone mortar yun. Hindi mo na-neutralize, sir, yung stronghold na yun. Hindi mo makuha yung ano, yung tower area. Na-shootan talaga, sir, ng battery yun. Parang 5. Sarap naman nun. Pero yung accuracy mo, because may drone. Drone ako, sir. Tsaka yung mga ano natin, magagaling naman, sir, yung ating mortar, gunner, eh. Mga bihasa din yan, sir, na ano. Talagang trained din yan sila sa ano, dati pa din praktisado, eh. Nung sa Basilan, sa ano. So, tapos ako, sir, dahil sa nag-drone ako, pag nagpa-FA-15 ako na target, talagang ano, yung tower na yun, sir, isa sa stronghold nila yon. Pero ano naman experience mo sa FA-50? Kasi gumamit na tayo mga OB-10, pero first time mo yung gumamit ng mga sir, FA-50. yung modern pa natin, eh. Dati kasi ano lang tayo, yung OB-10 lang, OB-10 smart bomb lang, sir, diba? Sa kano. So yan, nung ano, ikaw, sir. actually, nakagamit na kami sa Basilan, sir, pala. Before kami pumunta ng Marawi, sir. Pero si Sir Juby Max kasi, di ba, ang brigade commander doon, sabing mag-develop ng intel, sir, eh. So, bago kami pumunta ng Marawi, yung 2 buwan ko doon, nakapagpa-FA-50, ano na kami doon, eh. Tapos nakiklear kami kay Mundi. So, kaya nung sa Marawi, okay lang sa akin. Medyo familiar na ako pag-utilize ng FA-50 din, sir. So, nung sabi ko, sir, FA-50 na natin itong building kasi masyadong malakas. And then, nung mga initial one pa lang, yung area na yun, sir, very commanding kasi yan, sir, yung tower, ano na yan. Kaya, grabing lakas nila dyan nung umpisa. Ang dami. Alam mo ba, sir, na yung meron ng magandang bahay na nakita namin sa drone, talagang ang daming tao doon sila nagpupuntaan, pinatarget namin na bullseye, sir. Wagkan, siguro ang naubos ng mga 20 na mga nakalaban. Kasi nung FA-50. Opo, sir, FA-50. At least masaya yung Air Force nito, marinig nila to, di ba? Alam mo ba, sir, nung inassault nila Bunso, namulat lang sila ng baril, mga 20 baril lang nakuha nila doon, tapos mga patay. Yung iba, dugo na nga lang, iba. Pero yung baril, kalat lang doon. So, ibig sabihin talagang yung FA-50 doon, ang laking bagay. So, kaya, nakuha kagad namin yung task na yun, sir, eh. Kaya, yung iba, lalayo pa kami, nakagad kami sa tuktok, mabilis kami noon. Tapos, may yung UTS pa, sir, tapos may mortar pa ako. Kaya, alam ni Sir Charlie, pag umatake ako doon, may signature ako, sir, eh. Anong signature mo doon? Ang una, sir, is barrage ako ng mortar. So, pagka may battery ako, 5 yung mortar ko. 5, para akong may sariling battery. Ang dami kong picture nun, eh. Ng mga mortarer mo, eh. Nakita mo, sir, yung, di ba, yung nakuha namin yung yung destroyer building, yung may bakod yun, di ba? Nandun yung mortar ko, nandun ka agad, sir, nakalakad. Doon ka na nag-base after pala. Yung mortar ko lang, sir, pero ako, nandun ako sa yung bigasan, yung malaking tapat ng Petron, yung malaking parang rice, doon, warehouse. Hindi tayo napunta doon, Brian, no? Hindi kami napunta doon. Pero